Iyon, mga ordinaryong tao lang yun. Hindi nakatumba sa akin. May tumulak dito, may nagkabyon sa akin. Dami. Sabi ng anak ko si Shiro, hala, si Daddy, nandoon na. Pinagtulungan na. May humatak. Mayroong tumulak. Natapos na yung oras. Yung iba nagkisi-kisi. Ako wala. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos. Bakit kung ikaw sumamba ba, magkisi-kisi ka ba dyan? O tingnan mo yung sumamba doon sa langit. Yung 24 elders sa langit na sumamba sa Diyos. Ano ganang ginagawa? Lumuluhod, yumuyuko, sumasamba doon sa makapangyarihan na may likha na nagsasabing buhay, banal ang aming Diyos. Hindi yung nagkisi-kisi. Umatid kami ni Mrs. ko, may isang simbahan na doon kami sumasamba. Gabi yun. Nakita ko. Nung malapit nang matapos, takabulang-ta na yung mga dalaga. Oh, sumisigaw. Kung ano nagsipa-sipa. Sabi ko, hindi yan espiritu ng Diyos. Oh. Nung pinantahan ko, ginanon ko ng kamay ko, tumigil. Hallelujah, bakit? Hindi na Diyos ang gumagawa yan, demonyo na. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, alam niyo yung ikaw pinili ng Diyos. Mag-aaral ka ng mabuti na hindi ka maligaw. Hindi ka madaya sa si Satanas ang trabaho, dayain ang tao. Oh. Ako mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, nagpasalamat ako sa Diyos. Maraming mga mandadaya ang gusto akong dayain. Pero pinoteksyonan ako ng Diyos. Dahil tuya ko, Lord, ano ba ito? Daya ba ito? Hindi. Kung kalooban mo, mangyari. Pero kung hindi, huwag mong gawin. Puri ng Panginoon. At ang paglilingkod ko sa Diyos hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin na parang may apoy sa puso ko. Yung apoy na yan na nagdadala sa akin, na para ako'y maglilingkod hanggang sa si Kristo'y dumating. Totoo yan. Hallelujah. Kaya yung mga mandaraya, sinasabi, beware of dog. Nabasa niyo sa Bible, mag-ingat kayo sa mga asong manggagawa. Bakit asong manggagawa? Mahilig sa pira yan, walang kabusukan. Oo. Lahat ng mga membro, kinukutungan. Tapos, mayroong mga sikritong gawang masasama. Hindi nalantad, hindi nakasuhan, pero maraming gawang masama. Pero dumating sa tainga ko, yung mga kasamaang ginagawa, mga kasong rape, mga pangmulisya, mayroon akong pinuntahan doon sa Binangonan, mayroong isang dalaga na ilang taon na lagi napusis ng evil spirit, hindi na nakapag-aral, 17 years old na, magandang dalaga. Nung dumating kami, Bible study ko. Pagkatapos, mag-Bible study yung kasama ko, umalis na. Nung patayo na ako, biglang napusis ng evil spirit yung dalaga. Nireview ko. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, bumulagta. Parang Pagkatapos sabi ng nanay, for the first time, na ang batang ito, kapag pinasukan ng demonyo, 5 taon, 3 taon, pinatali na lang namin. Pero ngayon, for the first time na napalaya kagad itong batang ito. Sabi ng nanay, dalhin mo itong batang ito. Dalhin nyo sa simbahan nyo, doon nyo patirahin. Pagtingin ko sa bata, maganda. Maputi. May mukha, sabi ko na. Baka mapasama lang ang kanyang buhay doon. Baka masira lang ang kanyang buhay doon. Dahil nakita ko doon, maraming nandoon pumunta doon, nasira ang buhay. Bakit nasira ang buhay? Niligaw-ligawan ng mga lalaki, mga anak na may makapangyarihan, pangakuan pagkatapos samantalahan,
hindi naman pinakasalan. Uuwi sa bahay nila, luhaan. Ay, nako. Pero sa ating church, kailangan magpakabanal ka. Kung ikaw membro sa church, lalaki, babae, magpakabanal. At mayroon kang kapayapaan. Sapagkat ang pagkabanal at kapayapaan, kung wala ito sa iyo, kailanman ay hindi mo makikita ang Diyos. Puri ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, makitaan ka ng kapayapaan at kabanalan. Kalinisan sa pamumuhay. Oo. Halimbawa, pamumuhay natin marumi. Oo. Tayo nakikibahagi sa sanglibutan. Ibig sabihin, nakipaghatian ka pa ng kasalanan sa sanglibutan. Kailangan hindi na tayo makipaghati sa kasalanan sa sanglibutan. At tuluyan na tayo ay bihagi ni Kristo yung ating puso. Wala ka ng gana sa mga pagkakasala sa sanglibutan. Wala ka ng kaamor-amor sa sanglibutan. Oo, halimbawa, kung may amor ka pa sa sanglibutan, pag narinig mo yung barihon tumugtog, pupunta ka na doon. Bakit? Tumitibok pa yung puso mo sa sanglibutan. Ako wala na. Kahit mangisay-isay, wala na. Ha? Yan sinasabi, patay ka na sa sanglibutan, ngunit buhay ka kay Kristo. Patay ka na sa pagkakasala, ngunit buhay ka kay Kristo. Dapat patay na tayo sa mga gawa sa sanglibutan at buhay tayo kay Kristo. Dahil kung hindi ka namatay sa sanglibutan, patay ka sa harapan ng Diyos. Kung patay ka sa sanglibutan, buhay ka sa harapan ng Diyos. Baliktad yan. Kailan naliping ang iyong katawan sa sanglibutan at mga bisyo mula nang ikaw ay binautismo. Yan ay simbolo ng paglibing sa iyong dating pagkatao ng alaala at ang iyong kasalanan hinugasan na ng dugo ni Kristo. Puri ng Panginoon. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ilagay mo sa puso at isip mo at lakas mo. Ano yung lakas? O nakapagtayo tayo ng maliit na simbahan. Gamit natin ang ating lakas. Yun ang pag-ibig, sinasabi, buong lakas mo. Inisip mo yung mga gawain. Pag-ibig sa isip mo. O? Ano pa? Buong kaluluwa mo. Yung kaluluwa kasi damdamin yan. Yung espiritu, yung hininga. O? Kaya hindi yan basta mapaniwala. Ano ang kaluluwa? Ano ang espiritu? Ang kaluluwa, yan ang damdamin mo. Drive yan yung puso. Ang espiritu mo, mga kapatid, yan ang hininga mo. O? Yan ang bagay na nagmula sa Diyos na nasa iyo hanggang ngayon. Na hindi pa binawi ng Diyos. Dahil kapag binawi na ng Diyos yan, mamamatay na ang tao. Kahit pa naglalakad ka, istrong ang katawan mo, kung babawiin na ng Diyos ang hininga mo, biglang tutumba na lang yan. Marami nangyari yan. Pero kung kahit marami kang sakit, o mahina ang katawan mo, kung hindi babawiin ng Diyos sa iyo, ang iyang espiritu na sa iyo, mabubuhay ka pa. O, paano ka mabubuhay? Ang kaluluwa at espiritu mo, pagkainin mo. Sa anong pagkain? Salita ng Diyos, salita ng buhay, na siyang nagbibigay buhay sa tao, ang salita ng Diyos. O tingnan nyo, paano nabubuhay ang buong kalawakan, lahat. Salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng araw. Nagkaroon ng araw. Salita ng Diyos. Mga bituin, buwan, sinabi ng Diyos, salita niya. Magkaroon ng mga hayop, pati sa dagat, salita lang ng Diyos. Ngayon, ang salita ng Diyos, pag pinakinggan mo, magkaroon ka ng buhay. Ha? Ito ang bubuhay sa iyong katawan, na may kaluluwa at espiritu. At ito ang bubuhay sa iyong spiritual life, sa paglilingkod sa Diyos. Kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos na masaya ka, yan. Pero kapag napakinggan mo ang salita ng Diyos, malungkot ka, yan ay nag-deteriorate ang iyong spiritual life. O, tingnan mo yung dati yung siya sana namatay. Sabi ko, dito kayo sa loob. Ayaw namin.
Ayaw namin ng makinig ng Bible study. Diyan sila nagkakamali dahil yan, nagbibigay buhay sa tao. Pagkatapos ng malibing siya sana, sunod-sunod na silang namatay. Bakit? Hindi nila alam ang sikreto ng pagpahaba ng buhay. Ang pagpahaba ng buhay, pagmamahal sa Diyos. Salita ng Diyos, mahalin mo ang salita ng Diyos. Hahaba ang buhay mo. Sa mga anak, irespeto ninyo ang inyong mga magulang. Lalo na yung mga magulang mo na nakakilala sa Diyos. Yan ang unang pangako sa mga tatay, nanay. Ibigin mo ang Diyos, paglingkuran mo siya ng buong buhay mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Hahaba ang buhay. Bakit tinitingnan ng Diyos yan? Yung mga walang kwentang tao. Sabi ng Diyos, mabasa mo sa mga awit, bawat umaga, pinapatay ko yung mga tao na mga walang kwentang tao. Sino yung walang kwentang tao? Hindi nagmahal sa Diyos. Yung hindi nagmahal sa Diyos, walang kwenta yan sa Diyos. Pinapakain ng Diyos, pinapasikatan, pinahinga. Lahat nandiyan na sa Kanya, pero walang balik sa Diyos. Di ba yung 10 kitungin? Sabi ng Panginoon, pagalingin mo kami. Sabi ng Panginoon, sige, alis kayo. Habang sinaglakad, yung kitong na gumagaling. 10 sila, may bumalik isa. Taga Samaria. Naglakas ng busis, nagpasalamat kay Kristo, umiyak. Sabi ni Kristo, di ba 10 yung gumaling? Nasaan yung siyam? Bakit yung dumating dito? Taga ibang lupa, taga Samaria. Siya lang nagpasalamat. Kasi ang Diyos naghahanap yan at nagpasalamat. Pag di mo inapisit siya, di mo inanaknalit siya, magagalit yan sa iyo. Sasama ang loob niya sa iyo. Nasabihin ng Panginoon, maghintay ka. Bakit mga kapatid? Ang Diyos mga kapatid, lahat ng bagay, lahat ng may buhay nasa kamay niya. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng may buhay, lahat ng may kaluluwa at may buhay nasa kamay niya. Sabi na sa Panginoon, nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Sa susi niya. Nasa kamay niya ang susi. Hallelujah. Kaya ang tao walang magagawa. Diba? Kahit pa yung mga presidente, mga hari. Diba yung namatay doon si Queen Elizabeth, ilang taon na yun? Nakapigil ba yung kayamanan? Nakapigil ba yung salapi? Nakapigil ba yung mga ginto? Minahal ng Diyos ang tao, pero ang tao hindi nagmahal sa Diyos. Yan ang tinatawag one-sided. Si Moises, tumibok ang kanyang puso nung siya sa Ehipto. Iniwan niya Ehipto. Sinamahan niya si Kristo. Bakit? Nasabihin ng mga tao, sayang. Siya na maging hari. Siya na yung maging parao. Bakit iniwan pa niyong Ehipto? At ipinagpalit niya kay Kristo. Sapagkat si Kristo mas mahalaga kaysa Ehipto. At doon ay tumatagal. Doon din ang buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay tatayo. Darako tayo sa ating awit tayo. Tayo magkakaloob. May ipagkaloob natin. Okay, salamat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, ginangking lubog. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahalin iyan, igintong niloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang
tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Wala nang iba pa, aking hinihiling. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat sa buhay ng bawat kapatiran sa Iglesia. Salamat din sa bawat nagtatangkilik at nanonood sa aming pagsamba. Nawa, abutin sila, O Diyos, na iyong makapangyarihan ka man. At ang kanilang mga problema, nawa, O Diyos, ay patuloy malunasan. Praise God. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, may sakit, may mga kabalisahan, may problema, ano man ang kanilang kakulangan, O Diyos, naway abutin mo sila. Amen. Salamat din namang Diyos sa mga kaloob ng iyong mga anak. Linisin mo ito, banalin mo, at panginapatin mo ang iyong iglesia na gamitin ito. Ganon din, O Diyos, sa aming pagputol-putol ng tinapay, pag-inom ng katas ng ubas, maging dapatin mo kami, O Diyos, sa aming gagawin. Ito pong aming samwat na lang sa pangalan sa Kristo na iyong anak. Amen. Praise the Lord. Tinapay ng buhay, kanin ko magbahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa. Ang katawan inayuan upang ikaw ay mabuhay. Ang katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hawak natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Bago natin tanggapin, alamin natin na ito, mga kapatid, ay katawan ni Kristo at hindi biro ang kanyang ginawa sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon. Kaya bago natin tanggapin, magkaroon tayo ng pagsasaliksik sa ating sarili upang huwag tayo makakain ng kasalanan. Dakilang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Ipagpatawad mo po ang lahat namin pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Linisin mo po kami, banalin mo kami, at pagindapatin mo kami sa pagtanggap nito. Ito pong aming samad na langit. Sa pangalan sa Kristo na iyong anak. Amen. Praise the Lord. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanya pinagputol-putol at sinabi, itong aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Purihin ang Panginoon. Kainin natin. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugo dumanak upang ikaw ay luminis. Yan
pagtaas ng ubas na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Kung wala ito, walang kabayaran ng ating kasalanan. Dahil sa ginawa ni Kristo, dumanak ang kanyang dugo doon sa krus sa Kalbaryo. At ito ngayon ating sinisilibrate na ito'y ginawa niya. Bago natin tanggapin, magkaroon tayo ng pagsasaliksik sa ating sarili upang huwag tayo makaigam ng kasalanan. Dakilang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Linisin mo po kami, banalin mo kami, ipagpatawad mo po ang lahat ng pagkakasalan ng kulang sa iyo. Pag-indapatin mo kami sa pagtanggap ito. Itong aming samod na langin sa pangalan sa Kristo na iyong anak. Amen. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi. Ang sarong ito siya bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo magsisinom sa pag-alala sa akin. Ating inuman ang sarong. Ang Ama ay mapurihan at ng Espiritong banal ng mga taong nilalang at ng tala sa kalangitan. Doon sa makapag-ingat sa inyo mula sa pagkatisyo at sa inyo makapagharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalawalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa paguitan ni Kristo na ating Panginoon, sumakanyinawa kalawalhatian, ang karangalan, ang paghahari at sa kauna-unahang panahon at ngayon magpagailanman. Siya naman. Alam mo, Diyos, aming tinanggap. Lumahagi sa iyong pag-ibig ay siya naninihayag ay sumandin. Amen. Ang biyaya ng Panginoon Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Espiritu Santo sumasa atin nawang lahat. Tapos ng pagsamba, awitin natin yung isa, I love you with the love of the Lord. Magkamayan tayong lahat. Yes, I love you with the love of the